Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. So yan magandang hapon po at kamusta po kayong lahat? Ayan. Bago tayo mag-start sa ating Bible study, niling ko po na sa bawat isa na samahan ako at manalangin tayong lahat. Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapag-share ng salita mo sa mga lingkod mo, Panginoon. I-remind mo kami, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos, at ang mga salita mong mapapakinggan namin, maging pagpapala ito sa buhay namin at makatulong ito sa buhay Kristiyano namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa katagumpayan ng Bible study namin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan, magandang hapon pong muli. Pakikamusta nyo nga po yung katabi po ninyo. So yan, kahapon po nagkaroon po tayo ng bagong topic na nai-share po sa atin ng ating pastora na si Pastora Almira. Ang title po na pinag-aaralan po natin yung 2 travail na dapat gawin ng simbahan or 2 travail na dapat gawin ng isang Kristiyano. Ayan, buksan nyo po yung Biblia po ninyo dito sa Galatians chapter 4 verse 19. Basahin ko po ang sabi niya, minamahal kong mga kapatid, minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Ulitin ko po sa bawat isa, sabi niya, minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Ayan, ay yung number 1 po na dapat gawin ng isang Kristiyano o ng isang simbahan ay yung number 1 po, yung para ma-born again ang mga tao. Amin po. Yung binasa, base doon sa binasa po natin, yung kumbaga yung travail ang tinutukoy niya po dyan. Na-explain naman po sa atin ni Pastora Almira kung ano yung ibig sabihin ng travail. Nagkakaroon tayo ng bigatin doon sa ating tiyan na para ipanganak yung isang kaluluwa. Amin po. Na ina-share naman sa atin ni Pastora Almira. Alam niyo po, ang travail po ay darating yan kung mahal mo yung isang kaluluwa. Amin po. Hindi darating sa isang Kristiyano o sa isang mananampalataya yung travail kung walang pagmamahal sa mga kaluluwa. Ibibigay o ipagkakatiwala lang ng Diyos yung bigatin, yung travail kung mahal mo ang kaluluwa. Amin po. Alam niyo po, dito po sa church po natin, tayong mga taga-rema, sanay tayo na or naituro sa atin ng ating mga pastor na or naturuan tayo ng ating mga pastor na ipagtrabail ang mga tao, ang mga kaluluwa para ma-born again. Isa ito sa kumbaga na ituturo sa atin or isa ito sa pinagkakatiwala ng Diyos dito sa simbahan natin, yung travail. Amin po. Kumbaga ang mga taga-rema sanay yan na mag-pray, hindi lang yung panalangin, hindi lang yung nakapagtangs, kundi dapat andun yung travail. Kumbaga makikita natin sa isang Kristiyano or makikita natin sa isang mananampalataya pag nag-pray yan. Paano tayo manalangin? Nagpipray lang ba tayo? Nagtatangs lang ba tayo para masabi nila na nagpipray tayo? Dapat pupunta tayo doon sa prayer room. Andun dapat yung bigatin. Amen po. Ulitin ko po, darating ang isang travail sa isang Kristiyano kung mahal yung kaluluwa. Every time na tayo ay nananalangin, nagtatangs, hilingin natin sa Diyos na pagkatiwalaan tayo ng travail. Kumbaga, nung tayo ay naging Kristiyano, hindi lang tayo ay nakakilala. Kumbaga, hindi lang, may purpose kung bakit tayo nakakilala. Ang purpose niyan ay para ipagtrabail din yung mga tao. Nakakilala tayo para ipagtrabail din yung mga taong hindi pa nakakakilala, para ma-born again.
Amin po. At ang susi para dumami ang mga miyembro, ang susi para ma-born again yung isang tao, isa lang, yung travail. Kaya napaka-importante na nagtatrabail tayo every time tayo ay nananalangin. Kasi alam niyo, kung hindi natin mahal yung gawain or hindi natin mahal yung kaluluwa, wala mananang, magtatangs lang tayo. Magtatangs lang, nagpe-pray lang. Pero kung mahal mo yung kaluluwa, kung iniisip mo yung kaluluwa every time na nananalangin tayo, darating yung travail sa atin, yung bigatin. At isa pa po, kumbaga, every time na nagpe-pray tayo, isipin natin yung mga taong hindi pa naboborn again. Isipin natin yung mga taong malayo sa Lord. Anong mararamdaman natin? Ulitin ko po, kung mahal natin yung mga kaluluwa, every time na iniisip natin sila, andun yung nagkakaroon tayo ng bigatin na naiiyak sila, ipapanalangin sila, ipagtatrabail sila. Amin po. Kasi alam nyo po, ito lang yung susi para ma-born again yung mga tao. Kasi pag nag-pray tayo, thanks lang, hindi magiging effective yan. Hindi magiging matagumpay. Minsan nga pag nag-pray tayo, pupunta tayo ng pray, parang minsan nakakatamad, ganyan. Pero bago tayo pumunta ng simbahan, dapat nakaset na yung heart natin. Lord, pagkatiwalaan mo ako sa espiritu ng travail. Namin po, hilingin natin sa banal na espiritu na ilagay niya sa heart natin yung travail. Hanggat nararamdaman natin yung bigatin, hanggat nararamdaman natin yung travail, ipag-travail lang natin. Kasi bakit? Meron tayong ipinapanganak. Lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya, pagkakatiwalaan ng travail. Basta magkaroon lang tayo ng pagmamahal. Amen po. Kumbaga, iset natin yung heart natin. Lord, bigyan mo ako ng espiritu ng travail. Amen po. Kasi alam niyo po, maraming mga tao na nangangailangan pa ng kaligtasan. Maraming pang mga taong malayo kay Lord. Ang kailangan nila, iyak, ipag-travail natin, ipanganak natin sila. Ipanganak natin sila. Mapalad tayo kasi bakit? Tayo po ay bunga ng, kumbaga, travail din. Bunga ng panalangin din. Ibig sabihin, merong nag-travail sa atin kung bakit tayo nakakilala kay Lord. Amin po. Kasi hindi tayo makakakilala kung walang nagtrabaho or, kumbaga, umiyak sa atin. Kaya may purpose kung bakit tayo nakakilala din. Amin po. Ang isang purpose kung bakit tayo makakilala kasi pagtatrabail din natin yung mga tao. Isipin natin sila. Isipin natin yung malayo kay Lord. Isipin natin yung hindi nakakakilala kay Lord. Isipin natin yung napakatigas na puso ng isang tao. Hindi ba tayo magkakaroon ng burden dyan? Pero kung mahal natin yung kaluluwa, mararamdaman natin yung bigatin at iiyak natin kay Lord. Every time na nagpipray tayo, every time na lumalapit tayo kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng bigatin, yung burden. Kasi alam nyo, may purpose kung bakit yung simbahan natin nagtatayo ng mga simbahan kasi nag-church planting tayo kasi bakit? Tinatayo yan kasi bakit? Para doon magkaroon ng travail, magkaroon ng pananalangin. Kasi hindi tayo makakakilala kung walang kumbaga nag-iyak sa atin. Kaya ito yung purpose ng simbahan natin. Nagtatayo tayo kasi bakit? Para kumbaga para mag-travail, para iiyak yung mga taong nakapaligid doon sa simbahan natin. Amen. Kumbaga ito yung purpose. Kumbaga sabi nga ng Biblia, isang kaluluwa lang ang makakilala kay Lord. Libo-libong anghel ang nagpupuri. Gaano kahalaga? Napakahalaga yan. Napakahalaga. Kaya iiyak natin sila. Iiyak, napakahalaga, napaka-importante sa Panginoong Sus yung isang kaluluwa. Kaya dapat, kumbaga, iiyak natin sila. Kumbaga, mapapansin mo doon sa isang simbahan kung wala nang nagtatrabail. Ano po yun? Wala nang miyembro. Amin po. At malungkot na ang simbahan kung walang naboborn again. Alam mo, makikita mo na lang yung pangit sa simbahan, makikita mo na lang yung mali ng simbahan kung wala kang burden doon sa kaluluwa.
alam mo, ang trabaho mo na lang tagapuna. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi bakit? Hindi mo nararamdaman yung bigatin. Tagapuna na lang. Ang trabaho natin bilang mga Kristiyano, hindi tagapuna ng mali. Ang trabaho natin bilang mga Kristiyano ay nagtatrabail tayo. Alam mo, ulitin ko po, malungkot ang simbahan pag walang naboborn again. Malungkot ang simbahan pag walang naipapanganak na kaluluwa. Kumbaga, magiging patay ang simbahan pag walang naboborn again. Amen po. Ulitin ko, ito yung itinuturo sa atin ng ating mga pastor. Ito yung, kumbaga, ito yung isang pinakapundasyon po natin. Yung mag-travail para merong maborn again sa simbahan. Amen po. Kumbaga, napakalaki ng ministry natin. Isa tayo sa pinagkakatiwalaan dito. Kasi sa iba, hindi alam. Pero tayong mga taga-rema, pinagkakatiwalaan tayo rito. Kaya trabahuin natin. Huwag mong tignan yung mali. Huwag kang, kumbaga, huwag kang tagapuna. Ulitin ko, hindi natin trabaho yung tagapuna ng mali. Ang trabaho natin, manalangin at iyak. O kumbaga, magkaroon ng travail. Trabaho natin yan. Trabaho na ipagtrabail yung mga nakapaligid sa atin. Iyak natin. Hanggat naramdaman natin, iyak natin. Huwag tayong hihinto hanggat hindi natin na ipapanganak. Kasi mararamdaman din naman natin na pag natapos na nating naipanganak, mararamdaman natin yung magaan na. At mararamdaman yung, kumbaga, yung victory doon sa panalangin, doon sa ministry, o doon sa lahat pag natapos mo nang ipagtrabail. Nagpapasalamat ka na lang, nagpupuri ka na lang, mararamdaman mo yan. Amin po. Ulitin ko po, wag nating hayaan na hindi natin maramdaman yung bigatin. Wag nating hayaan na wala tayong burden dun sa mga kaluluwa. Ulitin ko, kung sa Diyos mahalaga ang isang kaluluwa, dapat sa atin mahalaga din. Amin po. Ulitin ko, isang trabaho natin bilang tayong mga Kristiyano isang trabaho natin bilang tayong mga mananampalataya ay yung mag-travail. Amin po. Ulitin ko po, mas lalo tayong lalago or lalawak ang ating ministry, or mas lalong magiging masaya ang ating simbahan pag may mga naboborn again. Amin po. Ipanalangin natin or idalangin natin sa Lord na, Lord, bigyan mo ako, pagkatiwalaan mo ako ng espiritu ng travail. Amin po. Every time na nagpipray na tayo, iset natin yung heart natin. Every time tayo nananalangin, iset natin yung heart natin. At isipin natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Isipin natin yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. Amin po. Isipin natin yung mga taong malayo kay Lord. Iyak natin sila, ipagtrabail natin sila. Makikita natin yung mga taong nakapaligid, maboborn again yan dahil doon sa pinanganak natin sa travail. Amin po. At kaya ang advice ko po, ang advice ng ating mga pastor, pumunta ka doon lagi sa simbahan. Pumunta ka doon sa church. Samahan mo yung pastor, samahan mo yung worker na tulungan ipagtrabail yung mga taong nakapaligid sa simbahan. Ulitin ko po, ang hirap po na matagal ng Kristiyano, siya pa yung ipinagtatrabail. Kumbaga, mas maganda na tayong matatagal na Kristiyano, tumutulong mag-travail. Amen po. Ang trabaho nating ng mga mananampalataya, tumulong na ipag-travail yung mga taong hindi pa naboborn again. Amen po. Kaya ang advice ko po, punta po tayo lagi sa simbahan, mag-travail tayo. Kumbaga, panalangin natin, iyak natin yung mga taong nakapaligid sa atin, nakapaligid sa simbahan natin, iyak natin. Bibigay ng Diyos, ulitin ko, bibigay ng Diyos yung travail, ipagkakatiwala ng Diyos yung travail doon sa taong mahal niya ang kaluluwa. Pero kung hindi mo mahal yung kaluluwa, hindi darating yan. Parang nananalangin ka lang na nagtatangs ka lang, tinitignan mo yung mga nakapaligid. Sinisita mo yung mga mali.
Pero kung nakapokus ka, kung mahal mo yung kaluluwa, kahit mayroong mali dyan, hindi mo papansinin yan. Mag-iiyak mo yan, magtatrabail ka. Amin po. Kaya sa atin, bilang tayong mga mananampalataya, ulitin ko po, mapalad tayo kasi bakit? Pinagkatiwalaan tayo sa bagay na ito. Pinagkatiwalaan tayo na ipagtrabail yung mga taong nakapaligid sa atin. Amin po. Kaya, yun lamang po yung may share ko po sa inyo. At ulitin ko po, advice ko po, punta po kayo lagi doon sa simbahan. Tulungan yung worker, tulungan yung pastor para ipanalangin. Iyak, pagtrabail yung mga taong nakapaligid sa atin para ma-born again. Ulitin ko po, pag walang naboborn again doon sa simbahan, malungkot ang simbahan. Pag wala nang bagong pumapasok doon sa simbahan, malungkot ang simbahan. Amin po. Huwag nating hayaan na yung gawain ng Panginoong Sus magiging malungkot na lang. Mas maganda na lahat tayong mga Kristiyano nagtulong-tulong, nagkakaisa, na ipanganak, ipagtrabail yung mga taong nakapaligid sa atin. Amin po. At kumbaga, mas natutuwa si Lord doon sa mga Kristiyanong nagkakaisa at nagtutulungan. Amin po. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. Manalangin po tayong lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, tinuturuan mo kami, nire-remind mo kami sa mga bagay na ito, Panginoon. Ilagay mo sa heart namin, Lord, yung bigatin, na ipanalangin, ipagtrabail, yung mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord. Lagay mo sa heart namin, Panginoon, yung pagmamahal sa mga kaluluwa, pagmamahal sa gawain mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, Lord, ikaw yung may dakila, ikaw yung may taas sa lahat ng bagay. Pagpalain mo ang gawain ito, pagpalain mo, Panginoon, yung mga anak mo, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan po, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. God bless po.